Sa ibang balita, hindi tumitigil ang mga otoridad na tugunan ng epekto sa kalusugan ng patuloy na pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon, partikular sa kanilang tinututukan na ang mga residente na may kondisyon sa baga. Si J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Bahagyang nabahala ang mga residente rito sa Ginubatan, Albay kahapon matapos nang mabalot ulit ng abo mula sa Bulkang Mayon ang barangay Masarawag. Kwento ni Darwin, bandang alas 8:02 ng umaga nang magsimulang dumilim ang paligid dahil sa ashfall. Narinig ko sa labas, may sumisigaw na may muulan daw ng abo. Umakyat pa ako sa taas. Talagang totoo, umuulan talaga siya tapos medyo yung madilim yung araw, hindi masyado maaninag. Ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan naman, tiniyak ang kahandaan na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga residente sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa katunayan, nakapagbigay na sila ng mga face mask sa mga residente bago pa mangyari ang ashfall kahapon. Bukod dito, mayroon ding nakahandang nebulizer sa mga health center para sa mga residenteng may asthma. Tinast ko na yung DRR na mag-ikot and kung need ng additional face mask. Then actually may mga sa centers naman, may mga na kami naka-ready rin ng mga nebulizer kasi yung may mga asthma, syempre need yun na i-nebulize. So basically naka-prepare naman po yung barangay. Sa ngayon, ito na ay kalamampung araw na nagdudulot na umaagos na nagbabagang lava, uson o pyroclastic density currents at rockfalls mula sa Bulkang Mayon. Kaya naman ang mga lokal na pamahalaan sa Albay patuloy na nakamonitor at nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga barangay upang matiyak na nasusunod ang mga protokol, lalo na sa mga komunidad na malapit sa paanan ng bulkan. Mula rito sa Albay, para si Integrated State Media, J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.